Tulad nung sinabi ko dun sa huling video na aking ginawa, ngayon ay aking tatalakayin ang paksa na kung hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang relihiyon ng isa, saan siya pupunta? Bakit ba kailangan itanong ito? Anong dahilan? Ang dahilan ay makikita natin kung ating babasahin ang Apokalipsis Kabanatang 18. Dito sa talatang 2 tayo magsimula. At sumigaw siya sa malakas na tinig na sinasabi, siya ay bumagsak na, ang Babilonyang dakila ay bumagsak na. At siya ay naging tahanang dako ng mga demonyo at kublihang dako ng bawat maruming hininga. At kublihang dako ng bawat marumi at kinapupuotang ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ang lahat ng mga bansa ay bumagsak, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. At ang mga naglalakbay na mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang walang kahihiyang karangyaan. Sa 4, at narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, kung hindi ninyo nais na makibahagi sa kanya sa mga kasalanan niya, at kung hindi ninyo nais na tumanggap ng bahagi ng kanyang mga salot. Ang kahawig na mensahe ay matatagpuan din sa Jeremias Kabanatang 51, talatang 6. At yan ang dahilan kung bakit kailangan itanong ng isa kung hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang kanyang relihiyon, saan siya pupunta? Linawin muna natin kung ano ba ang Babilonyang dakila na binabanggit ng Apokalipsis Kabanatang 18. At bakit siya tinawag na ganon? At bakit pinalalabas ang bayan ng Diyos mula sa Kanya? Una, ang salitang Babilonya. Ano ba ang kahulugan nito? Ang original na Babilonya ay isang syudad na kaharian na itinatag noong unang panahon. At makikita natin ang salaysay nito kung ating bubuksan ng Henesis Kabanatang 10, talatang 8 hanggang 10. Kung inyo nang nakita sa inyong mga Biblia, ganito ang sinasabi. At naging anak ni Cus si Nimrod, siya ang nagpasimula sa pagiging makapangyarihan sa lupa. Itinanghal niya ang kanyang sarili bilang makapangyarihang mangangaso na salansang kay Jehovah. Iyan ang dahilan kung bakit may kasabihan, gaya ni Nimrod na isang makapangyarihang mangangaso na salansang kay Jehovah. At ang pasimula ng kanyang kaharian ay ang Babel, at Erek, at Akkad, at Kalne sa lupain ng Sinar. Kaya ang Babilonya, nung panahon na yon, ay pinagharian ni Nimrod. At mapapansin natin, doon din itinayo yung Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel ay isang bagay na naging dahilan nung panahon na iniba ng Diyos sa mga wika ng mga tao. Kaya mapapansin natin sa mga impormasyon na to, na ang Babilonya, ng original na Babilonya, ay may ilang katangian. No? Una, ito ay makapangyarihan. May tuturing itong imperyo ng kanyang panahon sapagkat marami itong pinaghaharian ng mga kaharian. Pangalawa, ito ay salangsang kay Jehovah. Salangsang sa Diyos. No? Pinapakita ito ni Nimrod na siyang unang hari ng kaharian ng Babilonya. At ang Babilonya na original ay naging source o pinagmulan din ng kalituhan. Kung ating maalala yung Tore ng Babel, no? Yun yung panahon na binago ng Diyos ang mga wika ng mga tao at nangalat sila. Kaya sa mga impormasyon na yan, may hinuha na natin kung bakit tinawag o ano ang kahulugan ng tinawag ng Diyos sa Apokalipsis 18 na Babilonyang dakila. Okay. Ngayon naman maitatanong natin,
Bakit ito tinawag na babae? No? Maunawaan naman natin ang detalyeng yan kapag binuksan natin ang Biblia sa aklat ng Oseas, Kabanatang 2, talatang 18 hanggang 20. Kung inyo nang nakita, ganito ang binabanggit. At para sa kanila ay makikipagtipan ako sa araw na iyon, may kaugnayan sa mabangis na hayop sa parang, at sa lumilipad na nilalang sa langit, at sa gumagapang na bagay sa lupa. At ang busog at ang tabak at digmaan ay papawiin ko mula sa lupain, at paihigayin ko sila ng tiwasay. At ipagkikipagtipan kita sa akin hanggang sa panahong walang takda. At ipakikipagtipan kita sa akin sa katwiran at sa katarungan, at sa maibiging kabaitan at sa kawaan. At ipakikipagtipan kita sa akin sa katapatan at tiyak na makikilala mo si Jehovah. Marahil magtataka kayo sa inyong mga salin ng Biblia, iba ang binabanggit. Kasi sa ilang translation na available sa internet, mababasa sa mga tekstong ito na imbis na salitang ipakikipagtipan, o parang ipinapangako, ang makikita ron ay gagawin kitang asawang babae. I will make you my wife. Ang salin sa Ingles. Kaya kung mapapansin, ang bansang Israel ay itinuring ng Diyos, na isang babae o asawang babae. Ano ba ang Israel para sa Diyos? Ito ang bayan na nakaalay sa Kanya upang maglingkod at sumamba sa Diyos. So, ibig sabihin, ang pagtawag sa Babilonyang dakila bilang babae ay may kinalaman din sa pagsamba. Oo, sa pagiging naaalay sa Diyos. Sa Tagalog, hindi masyadong malinaw yung pagtukoy sa Kanya bilang babae. Kasi ang sabi ay, lumabas kayo sa Kanya, bayan ko. Sa Tagalog kasi, yung Kanya ay walang kasarian. Sa English, ang translation talaga nun get out of her, my people. So, tinutukoy ang Babilonyang dakila bilang isang babae. Ibig sabihin, ang babaeng ito, ang Babilonyang dakila, ay may kinalaman sa pagsamba o sa pagkanaalay sa Diyos. Tingnan pa natin ang ibang katunayan. Kung babasahin natin ngayon ang Apokalipsis, Kabanatang 18, mula talatang 9 hanggang 20. Ganito ang ating mga mababasa. Medyo mahaba ito, Pakisundan na lang ako sa inyo mga Biblia. At ang mga hari sa lupa na nakiapid sa Kanya at namuhay sa walang kahiyang karangyaan ay tatangis at dadagukan ng kanilang sarili sa pamimighati dahil sa Kanya. Yan ang nakalagay sa 9. Yung mga hari ay dumadagok sa kanilang sarili at namimigati. Pagkatapos sa 11 ng Apokalipsis 18, ganito mababasa natin. Gayun din ang mga naglalakbay na mangangalakal sa lupa ay tumatangis at nagdadalamhati sa Kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanilang maraming paninda. Okay. Nasaan ba ito yung mga mangangalakal na ito? Hindi sila kasali dun sa Babilonyang dakila. Sila nakatingin sa malayo at tumatangi sa nangyari sa Babilonyang dakila. Tapos pansinin pa, sa bandang 17, ganito ang sinasabi ng Apokalipsis 18, talatang 17. Sapagkat sa isang oras ay nawasak ang gayong kalaking kayamanan, at ang bawat kapitan ng barko at ang bawat tao na nagbibiyahe sa anumang dako at ang mga magdaragat at ang lahat niyang mga naghahanap buhay sa dagat ay tumayo sa malayo. So makikita natin yung mga hari sa lupa nakatayo sa malayo, tumatangis. Yung mga mangangalakal sa lupa nakatayo sa malayo at tumatangis. Ganyan din ang mga magdaragat. Kapag binukod-bukod natin ang mga tao sa daigdig, ayon sa kanilang mga pinagpapaguran, meron 3 grupo na lilitaw. May pangunahing 3 grupo. Una,
Ang tao ay maaaring nagsisikap para sa mga pamahalaan, sa gobyerno, sa madaling salita, sa mga hari, no? Sa mga namumuno. Yung isa naman, maaaring ang isa ay inuubos niya ang kanyang pagsisikap para sa mga pagkita ng pera, sa negosyo, sa komersyo, o sa pangangalakal. Yung ikatlong grupo ay maaaring nagsisikap naman may kinalaman sa pananampalataya, sa relihiyon. Kaya sa tatlong yan, makikita natin, umiiyak yung dalawa, no, sa malayo. Yung mga hari ay umiiyak sa malayo, at yung mga mangangalakal ay umiiyak sa malayo. Sa tatlo, sino ngayon ang iniiyakan? Ibig sabihin, ang iniiyakan ay ang relihiyosong grupo. Kaya sa pamamagitan ng mga ganitong impormasyon, matitiyak natin na malinaw ng tinutukoy ng Babilonyang dakila sa Apokalipsis 18 ay walang iba kundi ang lahat ng mga relihiyon at pananampalataya na hindi talaga gumagawa ng kalooban ng Diyos ayon sa Biblia. Doon tayo, ang bayan ng Diyos ay pinalalabas. Kaya kung ang isa ay susunod sa Diyos, madaling-madali niya itong dapat gawin. Sapagkat ito ay isang bagay na kinakailangan gawin kaagad. Ngayon, may tatanong natin, baka naman yung aking relihiyon, o baka naman yung aking kinauugnayang pananampalataya ay hindi bahagi ng dakilang Babilonyang ito. Paano ba natin malalaman? Merong mga ilang tanong. Pwede nating itanong sa ating sarili at tingnan natin kung makakapasa ron yung ating pananampalataya o relihiyon na kinaugnayan. Una, yung ating bang relihiyon ay talagang sumusunod sa Diyos? Paano ba malalaman kung sinusunod ng relihiyon ng Diyos? Siyempre pa, dapat salig sa mga sinabi ng Diyos sa Biblia ang ginagawa ng isang relihiyon. O kung wala rito, di hindi siya sumusunod. Pangalawa, hindi na ba sangkot sa idolatria ang ating relihiyon? Ang idolatria sa Biblia ay hindi lamang pagsamba sa mga tinatawag na mga rebulto, Ito ay pagsamba sa lahat ng bagay, nilalang, o anuman na hindi talaga tunay na Diyos. Idolatria yan. Pangatlo, hindi na ba sangkot sa espiritismo ang yung relihiyon na kinauugnayan? Ano ba ang espiritismo? Kasama sa espiritismo yung mga panghuhula, mahika, mga pagpapagaling sa pamamagitan ng mga makapangyarihang espiritu na hindi nakikita. Yan. Lahat ng yan at maraming iba pa ay mga espiritismo. Pangapat, hindi na ba sangkot o inalis na ba ng iyong kinauugnayang relihiyon ng kapuotan sa kanilang kalooban? Bakit natin dapat itanong yan? Kasi maraming mga relihiyon sa ngayon ang nagmamahal sa kanilang mga miyembro. Pero kasabay nito, itinuturo naman na mapuot sa ibang tao. Kung gayon ang iyong relihiyon, malayong-malayo ito sa turo ng ating Panginoong Jesus na ibigin kahit ang iyong mga kaaway. Panglima, wala na bang huwad na propeta sa loob ng iyong relihiyon? Madaling malaman yan, kung may huwad na propeta sa loob ng relihiyon ng isa. Kapag gumawa sila ng hula, nagsabi na ganito ang mangyari sa ganitong panahon at hindi nangyari, di huwad na propeta yan. At ang ika-anim, ang pinaka-importante, matitiyak mo ba ng iyong kinauugnayang relihiyon ay pinangungunahan ng ating Panginoong Jesus? Ibig sabihin, ang Kristo ba
ang siyang leader ng iyong relihiyon. Kung tutusin, kapag ka ang isang pananampalataya, isang grupo, isang relihiyon ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, yung mga nakaraan na iba pang tanong, yung 5 na nauna, ay automatic din na nagagawa. Okay, kapag ka ngayon tinitingnan natin ang bawat relihiyon sa mga pamantayang ito, isa-isang nagbabagsakan sila sa pamantayan. No? Walang natitira. Yan. Kaya makikita natin kung bakit sinasabi ng Diyos sa Biblia na lumabas ang kanyang bayan sa dakilang Babylonia. Dapat lumabas. No? Ngayon kapag ka natiyak na natin ang ating relihiyon ay hindi talaga nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tapos pinag-iisipan natin, kung ako'y lalabas, ako'y aalis sa relihiyong to, saan naman ako pupunta? No? Madaling maunawa ng damdamin yan. Talagang nakakatakot at nakakalito na pag-isipan yan. Ang totoo, sa nakalipas na mga panahon, naging ganyan din ang damdamin ko. Kapag tinitingnan ko yung labas, no? Wala akong nakikita na nakakaabot sa pamantayan ng Diyos sa Biblia. Wala akong nakitang grupo o relihiyon na talagang gumagawa ng turo ng Kristo, na talagang namumuhay sa paraang Kristiyano. So, ano ba talaga ang tamang tanong? Talaga bang dapat na itanong natin ay, kung aalis ako rito, saan ako pupunta? Ganun ba talaga dapat ang tanong? Kapag inunawa natin ang tinuturo ng Diyos sa Biblia, ipapaunawa at ipapaliwanag sa atin ng Diyos kung ano ang tamang dapat nating itanong. Tingnan natin kung ano yun. Tingnan natin ng sinasabi ng Marcos, Kabanatang 9, Talatang 7. Sabi rito ganito, at isang ulap ang namuo na lumilim sa kanila, at isang tinig ang nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak, ang minamahal, makinig kayo sa kanya. Kapag binuksan natin ang Lucas, Kabanatang 9, Talatang 35, at binuksan natin ang Mateo, Kabanatang 17, Talatang 5, ganyan din ang sinasabi ng Diyos. Ito ang aking anak, ang aking minamahal, ang aking sinasang-ayunan, makinig kayo sa Kanya. Kaya malinaw kung ang Diyos ang ating tatanungin, hindi saan tayo pupunta ang dapat nating itanong kapag umalis tayo sa Babyloniang dakila. Ang talagang tanong, kanino tayo pupunta? At ang tanong na yan ay may malinaw na sagot. Sinagot yan ng mga tekstong kababasa lang natin. Kaya ang talagang sagot sa ating tanong, paglabas natin sa dakilang Babylonia, hindi tayo dapat maghanap ng ibang reliyon. Hindi tayo dapat maghanap ng ibang grupo. Hindi tayo dapat maghanap ng ibang pananampalataya. Ang talagang dapat nating puntahan ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga, siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. Kaya sa pamamagitan niyan, lumilinaw yung isa pang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Biblia. Buksan natin yung Mateo, Kabanatang 23, Talatang 10. Sabi rito, ni huwag kayong patawag ng mga lider, sapagkat ang inyong lider ay isa, ang Kristo. Kaya, tanungin ng ating mga sarili, yung ating bang kinauugnayang reliyon sa ngayon ay may tinatawag na leader. Sabi pa, kung itutuloy natin yung mga salitang ito, sa 9, isa pa, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang isa na makalangit. So, hindi natin dapat tawaging ama, leader, maestro, ang sino mang tao, pag may kinalaman
sa pagsamba sa Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Jesus, no? May isa lamang tayong leader at siya yun. Kaya kung meron kayong kinikilalang leader sa inyong relihiyon, kung meron kinikilalang ama sa spiritual sa inyong relihiyon, napapadali ang inyong pagsusuri. Maaring kapag unti-unti na nating natutuklasan ng ating pananampalataya ay hindi talaga kasang-ayon ng sinasabi ng Diyos sa Biblia. Magkaroon tayo ng mabigat na damdamin. Mahirapan tayong magpasya. Natural yan. Makikita natin ang salita ng ating Panginoong Jesus dito sa Kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14. Sabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuang daan, sapagkat malapad at maluwang ang daan na umaakay patungong sa pagkapuksa, at marami ang mga pumapasok dito. Sa 14, samantalang makipot ang pintuang daan at masikip ang daan na umaakay patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakasusumpong nito. Kaya pinapakita, hindi talaga madali ang pagsunod sa Diyos. Hindi talaga madali ang lumabas sa imperyo o sa dakilang Babylonia. Kasi yung tunay na paraan ng pananampalataya ay mahirap matagpuan. No? Una, mahirap itong matagpuan. Pangalawa, kapag natagpuan mo na to, makikita mo na makipot yung daan. So, mahirap pumasok. Nahihirapan kang pumasok doon sa tamang paraan ng pananampalataya. Dahil sa isang bahagi, hinahata ka pa pabalik nung dati mong kinasasanibang reliyon. Hinahatak ka ng mga kasama mo, hinahatak ka ng mga kapananampalataya, hinahatak ka ng mga dati mong naranasan, mga pinanghihinayangan mong bagay na may iwan. No? At sa isang bahagi, kaya nagiging mahirap ang pagpasok, dahil pagdating naman dito, napakarami mong dapat na matutunang bago. Mga paraan ng Diyos, mga paraan ng Kristo, mga paraan ng ating leader, na hindi natin nakasanayan. Kaya talagang mahirap. At ang ikatlong dahilan kung bakit mahirap ang pagsunod sa Kristo, ang pagiging tunay na Kristiyano. Kasi ang sabi, kapag nakapasok ka na sa makipot na daan na yan, kung paanong naghirap ang ating leader, kung paanong naghirap ang Kristo, kung paanong inusig, nagdusa, ganun-ganun din ang kanyang magiging mga tagasunod. Oo, aasahan natin yan na kapag sumusunod na tayo ng totoo sa Kristo, pag-uusigin tayo, maghihirap, magdudusa. Pero ang lahat ng yan ay magiging sulit. Oo, lumabas kayo sa Kanya, bayan ko. Yan ang panyaya ng ating Diyos. At hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Ed.